na siyang nakarehistro bilang botante, marami ang nagsimulang magtanong kung may kaugnayan ba ito sa planong pampolitika sa hinaharap. Ang simula ng kanyang political journey. Kasalanan ni Bimby kung ipinanganak siya na kilalang pamilya. Itbulaga ay gagamitin daw di umano ni Bimby ang pagkakataon na yon para ipakilala yung kanyang sarili sa publiko dahil naghahanda na daw di umano ito sa pagpasok sa politics. Mr. Bimby Aquino Yap, abay, ito po yung isa sa mga pinakamalaking intriga no pagkatapos mag-viral at pinag-usapan si Bimby dahil po sa kanyang pagpasok sa Itbulaga. Ito po ngayon ay nahahaluan ng intriga. Sinasabi po ng ilan na si Bimby ay pumasok sa showbiz dahil siya daw po ay papasok sa politika. So parang sinasabi ng ilang mga netizen na ginagamit lang daw di umano nito yung platform ng Itbulaga para siya po ay makilala. So yan ang ating lilinawin sa balitang ito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So, muling naging sentro ng usapan si Bimby Aquino Yap matapos kumalat ang mga larawan at ulat tungkol sa kanyang pagpaparehistro bilang botante sa Tarlac. Para sa marami, isa lamang itong normal na proseso na pinagdadaanan ng bawat Pilipinong nasa tamang edad upang makilahok sa demokratikong sistema ng bansa. Ngunit para sa iba, may mas malalim na kahulugan ang pangyayaring ito. Hindi may kakailan ng iba ang tingin ng publiko kay Bimby kumpara sa mga ordinaryong kabataan. Siya ay anak ni Miss Chris Aquino at James Yap at apo ng dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. at dating Pangulong Corazon Aquino. Pamangkin siya ng dating Pangulong Benigno Aquino III. So dahil dito, anumang simpleng hakbang niya ay nagiging malaking balita. Ang tanong ngayon ng marami, ang simpleng voter registration lamang ba ito o isang unang hakbang patungo sa mas malaking papel sa pampublikong buhay? Bakit naging magilaking balita pati yung pagpaparehistro nitong si Mr. Bimby Aquino Yap ay naging controversial para sa lahat, ano? Sa totoo lang ay milyon-milyon ang nagpaparehistro dito po sa bilang botante at sa bawat registration period. Ayon sa Commission on Election or COMELEC, umabot na sa mahigit 5.4 million application ng nagproseso sa buong bansa para sa voters registration. Ngunit, kakaunti lamang sa mga itong nagiging laman ng balita. Naging usap-usapan ang pagpaparehistro ni Bimby dahil sa kanyang apelido. Ang Aquino ay isa sa pinakamalaking pangalan sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa loob na maraming dekada, naging bahagi ito ng politika, demokrasya, at ang mahalagang pangyayari sa bansa. Kaya naman ang makita ng publiko na opisyal na siyang nakarehistro bilang botante, marami ang nagsimulang magtanong kung may kaugnayan ba ito sa planong pampolitika sa hinaharap. Hindi rin basta-basta ang lugar ng Tarlac, kasi ano nga ba yung simbolismo nito? Ito yung lalawigan kasi na matagal nang inuugnay sa pamilya Aquino. Dito nakaugat ang malaking bahagi ng kanilang kasaysayan at impluensya. Para sa maraming taga-Masid, mahalaga ang desisyong magparehistro ni Bimby sa Tarlac dahil ipinapakita nito ang patuloy na koneksyon ng pamilya sa lalawigan. May mga nagsasabing simbolismo or simboliko ang hakbang na ito para bang ipinapakita nito na hindi pa rin napuputol ang ugnayan ng mga Aquino sa kanilang political at historical base. Bagamat wala pang opisyal na pahayag na may kaugnayan nito sa politika, hindi may iwasang magkakaroon ng iba't ibang mga spekulasyon. Ang paglaki kasi ni Bimby sa mata ng publiko, isa si Bimby kasi na parang pinasikat ng celebrity children sa kasaysayan ng Philippine entertainment. Mula pagkabata, nakikita na siya sa telebisyon, commercials, interviews at social media. Nasaksihan ng publiko ang kanyang paglaki. Nakilala rin siya bilang masayahin, matalino at palabirong bata. Ngunit habang tumatanda siya, napansin ng marami ang pagbabago sa kanyang personalidad.
mas naging mature siya, mas naging maingat sa pagsasalita, at mas naging responsable. Ayon mismo kay Kris Aquino sa iba't ibang panayam at social media posts, malaking bahagi ng kanyang buhay ang ginugol sa pag-aalaga sa kanyang ina habang ito'y nakikipaglaban sa iba't ibang karamdaman. So dahil dito, marami ang naniniwalang maaga siyang nahubog bilang isang responsable at sensitibong kabataan. Maraming netizen ang nagpahayag ng suporta kay Bimby. Para sa kanila, magandang halimbawa siya ng kabataang mulat sa mga usaping panlipunan at sibiko. At ayon sa ilan, mahalaga ang pagpaparehistro bilang botante dahil ito ang unang hakbang sa pagiging aktibong mamamayan. May mga nagsasabi ring magandang mensahe ito sa kabataan. Sa panahon kung kailan maraming kabataan ang hindi interesado sa politika, ipinapakita ni Bimby na mahalagang makihalahok sa mga demokratikong proseso. May mga humahanga rin sa kanyang pagiging grounded sa kabila ng kanyang kasikatan. Sa halip na puro showbiz o social media ang atupagin, nakikita ang ilan na unti-unti niyang nauunawaan ang kahalagahan ng pagiging mamamayan. So, dahil dyan syempre, kasabay nito, may mga spekulasyon din na lumalabas tungkol dito. Una, kasabay ng papuri at pagdami rin ng mga haka-haka, maraming netizen ang nagtatanong kung ito na ba ang simula ng kanyang political journey. Hindi nakatulong sa mga spekulasyon ng katotohanang madalas siyang maugnay sa mga personalidad sa Tarlac at sa pamilyang Aquino. Sa social media at online discussion, may mga nagsasabing posibleng makita si Bimby sa politika balang araw. Mailan din nagmumungkahi maaaring siyang sumunod sa yapak ng kanyang mga kamag-anak. Gayunpaman, wala pa pong anumang opisyal na pahayag mula kay Bimby tungkol sa pagtakbo niya sa anumang posisyon. Ngayon, 'di ba, isa sa pinakamalaking hamon kasi kay Bimby, mabigat talaga yung kanyang apelyido. Kapag Aquino ang apelyido mo, may kakibad itong mataas na inaasahan. May mga taong humahanga, may mga taong kritikal, at may mga taong umaasang susunod sa yapak ng kanyang mga ninuno. So, yun po yung kanilang mga expectation para kay Bimby, no? So, at mayroon din naniniwala na dapat magkaroon ng sariling landas. Hindi madaling dahilan ang ganong klaseng pressure. So, anumang gawin niya ay may kahulugan sa mata ng publiko. Anumang sabihin niya ay sinusuri. Anumang desisyon niya ay pinag-uusapan. So, naging naging talk of the town din yung tinatawag na nepotism or natural na interest. Isa sa mga tanong na lumitaw ay kung patas bang natanggap ni Bimby ang sobrang atensyon. No, may mga nagsasabing normal lang ba to dahil kilala siya, or may iba naman nagsasabing bunga ito ng political privilege. Subalit, may mga taga-suporta rin, no, na nagsasabing hindi kasalanan ni Bimby kung ipinanganak siya na kilalang pamilya, which is true, 'di ba? Wala naman siyang kinalaman doon. Para sa kanila, hindi dapat husgahan ng isang tao base lamang sa kanyang apelyido. Sa halip, dapat tignan ang kanyang mga ginagawa at kontribusyon. Kapansin-pansin na rin ang kakayahan ni Bimby sa komunikasyon. Mula pagkabata ay mahusay na siyang magsalita. Marami nang nagsasabing meron siyang natural na karisma. Naging usap-usapan din kamakailan ang paglabas niya sa Itbulaga bilang guest host, kung saan marami ang humanga sa kanyang confidence at presence sa harap ng kamera. So ang ganitong katangian ay madalas makita sa mga taong nagiging matagumpay sa public service or public communication. Gayunpaman, mahalagang tandaan na malayo pa ang pagitan ng pagiging popular at pagiging mahusay na leader. So dahil po sa kanyang paglabas, no, sa Itbulaga, dito po nagsimula ang ilan sa mga intriga. Sinasabi ng lahat or sinasabi ng ilang mga bashers ni Bimby at anti-Aquino, no, sa mga talaga bashers lalo na sa politics. Parang ang take po nila sa paglabas si Bimby doon po sa Itbulaga ay gagamitin daw di umano ni Bimby ang pagkakataon na yon para ipakilala yung kanyang sarili sa publiko, dahil naghahanda daw di umano ito sa pagpasok sa politics, dahil syempre na it runs with the blood, 'di ba? Nasa dugo niya yun mula kay Melchora, mula doon sa kanyang lolo na si Benigno Aquino Sr., 'di ba? Tapos sunod si Miss
Cory Aquino. Tapos sumunod po yung dating president, si Pinoy. Tapos ngayon naman si Bam Aquino. 'Di ba? Kumbaga nasa linya po nila, nasa dugo nila. Pero hindi naman po ibig sabihin nun na si Bimbi po ay nakatakda or kailangan piliin niya rin maging isang politiko, 'di ba? Dahil nasa dugo nila 'yon. Ang pagiging public servant naman, hindi naman kailangan na may posisyon ka 'di ba? Hindi naman kailangan na isa kang politiko para talaga makatulong ka sa public or makatulong ka sa kapwa mo. Pwede kang maging isang ordinaryong tao pero you can still serve you can still serve your neighbor, you can still serve yung mga kailangan tulungan, 'di ba? So kaya naman naging malaking usap-usapan to. Pero sa ngayon wala pa naman pong wala pa naman pong parang inilalabas na statement po ang pamilya ni Chris, maging ni Bimbi ng kampo ni Bimbi patungkol sa mga aligasyong ito. Kasi sa ngayon nag-i-enjoy pa siyang kasama si Raisa sa Eat Bulaga. Dahil magsisimula pa lang yung journey nila bilang bagong magiging love team. Alam ko lahat kayo kinilig dyan. Huwag nyo akong anuhin. 'Di ba? Kaya abangan natin yung kanyang journey. Huwag muna natin siyang husgahan. So, enjoy muna natin yung moment na ito, 'di ba? So, kayo po, anong yung sa loobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment